Okay, tayo ay papakita muna natin yung ilang mga visuals natin kasi nandito ang mga paliwanag ng ilang mga issues diyan. Ito si Colonel T.X. Hams, siya ang nag-develop nung offshore control doctrine, no? Na panggipit sa parang yung sa Japan noon, yung embargo, kung paano isasara ang trade routes sa China. Ano? Ito naman ay kontra doon sa doctrine na military air-sea battle ng Amerikano na titirahin ng mga control centers ng China. Ang China naman, ito ang sagot. First island chain defense, at second island chain defense. Kaya ito maintindihan na ng iba kung bakit sila ay napaka-concerned sa South China Sea Islands, ang China. Kasi kung pipigilan yan, ay ito ang kanilang depensa. Now, the next visual, makikita natin yung strategy dyan, sa likod na yan. Makikita nyo doon sa ibaba, yung tatlong yellow na circles. Yun ang Malacca Straits, Lombok Strait, and Sunda Strait. Or in order, Malacca, Sonda, and Lombok Strait. Diyan dumadaan ang lahat ng mga barko ng langis at mga pangangalakal trade. Papasok sa China Sea, palabas ng China Sea. And siyempre, 70% ng imports and exports of China diyan dumadaan. At kung may embargo, yan ang sasarhan. At isa sa mga crucial centers of the US and Western military planning is the use of Australia. Doon sa gitna, makikita nyo, Alice Springs. Andun din ang Pine Gap. Yan ang pinakamalaking radar facility ng Estados Unidos. And kung titingnan natin, ito naman ang view ng China. Yung kanilang depensa sa Xinjiang on one side, Manchuria, Manchuria bang nakalagay dyan? But ang pinaka-weak point nila ay yung China Sea. Makikita nyo yung mga arrows. Manchurian buffer. Kaya nga, ingat na ingat sila dyan sa bagay ng China Sea. Now, given this backdrop, and then this final news item from the Australian, yung pahayagan ng Australia. Ito po, noong 2009, naging skandal na lang ng 2012, kasi nga nabulgar ito, that there is a secret war plan ng Australia with China, kalaban ng China. And sila pa ang pinakamalaking trading partner, pinakamalaking bumibili ng iron ore, at coal from Australia, Yung si Kevin Rudd. So, kung titingnan natin ang perspektibo ng China, nakikita nila lahat ito. May mga plano laban sa kanila from the air-sea battle doctrine to the offshore control doctrine to Australia having a white paper secret plan against China and so on. And I was telling, now you can focus on our handsome guests again. I was telling Chito, hindi maintindihan ng Pilipino yung mga offer ni Deng Xiaoping na joint development. Kasi sabi ko, yung joint development, kung partnered na kayo, meron na din yung implied security arrangement. Kung mag-partner tayo, parehong may interest tayo, protektahan na ito, di ba? Hindi tayo nagre-respond ng Pilipinas. So, ang makikita naman nila, pinirmahan yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na lahat ng base militar ng Pilipinas bukas sa mga Amerikano. Anong iisipin ng China? So, given this context, that's the only way Filipinos can understand na importanteng pag-aralan nito before we react na masama ang China o ganito, and so on. Chito, you are the China analyst. Actually, 1950s, 60s, lalo na 70s, 80s, 90s, bago itong nakalipas na 10 taon, the US was the dominant, you could say the guarantor of security in Southeast Asia or Asia-Pacific region. Nobody could match the US. Navy, the 7th Fleet, the Air Force. Kaya lang itong nakalipas na 30 taon, nagbago sa China because of the reforma pang ekonomiya. Economic rise. The economic rise of China. Kaya China ngayon, bukod na pangalawang pinakamalaking ekonomiya, nag-invest din sila sa military. Kaya yung military modernization, China now is starting to challenge
the U.S. presence in the South China Sea, East China Sea. Of course, dominant pa rin ang U.S. because it's a U.S. alliance with Japan. Malakas ang Navy ng Japan. Kung anuhin mo Japan at China, Baka talo pa ang Navy talo ng pa China ang kahit China. ngayon. No? Kaya ang punto dito ganito na you have again a rising power, that is China. You have a dominant power, that's the U.S. Nag-umpisa itong tinatawag nating pag-iisip ng air-sea battle kasi mabalik tayo sa kasaysayan, no? 1996, panahon noon nung eleksyon sa Taiwan, mananalo yung pro-independence candidate, galit ang China, nagpaputok ng rocket, not at Taiwan, pero parang kumbaga sa ano, you shoot over Over it. yeah. over it, or beside it, or near it. Parang warning shot. Parang warning shot, at natakot siyempre ang Taiwan. Nagpadala ang Amerika ng dalawang aircraft carrier. 7th Fleet. Two aircraft carrier fleets there, no? Walang sagot ang China, wala siyang aircraft carrier. Dito nanalo sa loob ng Chinese Politburo yung debate. Should we build an aircraft carrier or not? Dahil napahiya sila, wala silang nasagot, doon nagumpisa yung desisyon na magkaroon ng aircraft carrier. Bakit? Kasi ang gusto nila mangyari, kung umabot sa yugto na Taiwan gusto magsarili or gusto ng sariling independence, the Chinese will not allow that. They will try to prevent it and it could get to war. Pero tutulong ang Amerika, darating aircraft carrier. Kaya ang ginawa nilang taktika, yung tinatawag nating sa China, ang tawag nila counter-intervention strategy. Ang Amerika ang tawag dito anti-access warfare. A to Na AD. Nag-develop sila ng mga missiles to cover yung first island chain That's right. at aabot sa second island chain para noon yung aircraft carrier hindi makalapit. Hindi makalapit. No. At kung lumapit, maaring lumubog, palubugin yung aircraft carrier. Yun ang takot ng kanon. Well, ang Kaya ang sagot nila, tinatawag mo yung air-sea battle, no? Air Force, Sea, Navy, battle. Ang gagawin nila, ito ang mas ano dito. Bago gawin ng China yan, Air Force. Dudurugin nila. Durugin na nila yung command and control. control center. Command and control. Tapos, mag-land ng mga detachment sa China. Hahanapin yung mga where the missiles are kept. Ang problema sa ganun, pagka inumpisahan mo yun, unang-una, teritoryo na ng China yan, lalaban ng China. At pangalawa, meron ng China nuclear missiles, eto na, mag-uumpisa na. Kaya hindi nangyayari din yan kasi merong nuclear, kumbaga sa stalemate, no? Mutual assured destruction. Destruction, pareho kayo. Tapos ang China, okay, sabi nila, 100 taon sila napahiya, nagkaroon sila nung tinatawag na century of humiliation. Kasi pumasok ang Britain, pumasok ang Hapon, pumasok ang Amerika, 100 taon, 1949 lang sila nagkaroon ng independence. Kung magkagera ngayon na harapin nila ang Amerika, mas malakas ang Amerika, mas malakas ang Japan, talo sila. Gusto ba nilang maulit yung 100 years of humiliation? They don't. Yeah. So this is the logic preventing them from launching a war. Pero the possibility of miscalculation and the possibility of a preemptive That's right. from the US side. Pero si Obama, the US is too stretched. Syria, Middle East, yung Ukraine, kaya hindi rin niya, ayaw din niya. At saka yung dalawang bansa, Amerika at China, $500 billion dollars ang kanilang trade. At saka the Chinese have what? 1.3 trillion hawak nila 3 yung trillion ang utang bonds. Ng US bonds, Bonds no? ng US. Kung tanggalin ng China yan, bagsak ang ekonomiya ng China. Ng Amerika. Pero hindi rin gagawin ng China, no? Kasi babagsak yung investment nila. Kaya, Pera nila yun eh. kumbaga sa nakatali sila sa hips eh. No. Kung hindi sila makagalaw eh. Kaya nag-uusap. Ayaw nila magkaroon ng gera. Pero maaaring magkaroon ng miscalculation at dito pa pupunta yung South China Sea. Well, yung tanyag... Yung West Philippine Sea. No? Yung tanyag na artikulo ni Mearsheimer, Mearsheimer na Mearsheimer. inevitable daw na sa tingin ng iba. magkakagera kasi Ayan. nga Okay. yung rising power versus the dominant power. Kasi sa kasaysayan, merong isa nagbinilang yung ilang beses na merong rising power, may dominant power. In most cases, gera talaga. Pero does that mean it's inevitable? Ang sagot ng iba, yung mga critics ni Mearsheimer, depende ngayon sa diplomasya yan. Depende sa economic interdependence.
At ang sagot din ng China, kasi si Mearsheimer, alam mo, hero siya sa China, iniimbita siya Tapos nagdidebate sila. Ang sagot ng China, yung kanilang Confucian culture is a peace-loving culture. Kaya hindi sila mag-uumpisa. Pero kung may mag-umpisa, sasagot sila. Yeah. At saka, during off-cam tayo kanina, ang usapan natin, walang interest ang China sa gera kasi it's the rising power. Siyang yumayaman ngayon, di ba? Pero, dito sa tingin ko, the Chinese have to be more sensitive. Nagkamali ang Hapon dahil yung pagtrato nila sa Pinoy, sa mga iba, no? Masyadong brutal. The Chinese, if they don't watch, yung tactics nila, masyadong assertive. Natatakot ang tao. Kaya punta sa kano. Kaya ang dali na nakuha yung EDCA. Nahirapan ang kano noon, 1991, pinatalsik natin. Nakabalik ng napakadali dahil sa takot ng Pilipino sa China. And it's borne out by public opinion polls. The least trusted country ngayon, in the Philippines, China. or in Asia, or in North. in the Philippines. In the Philippines, oh. Iba pa. Pero Yeah. kung titignan mo ang Southeast Asia, merong commonality. Pero, yan. Pero ang point ko, sa Philippines naman, ang problema natin, takbo ka agad tayo sa kano. Yeah, but we EDCA. also have... EDCA cannot prevent yung ginagawa ng China, yung islands. Ang maaaring ma-prevent niya, na ayaw gawin din ng China, na lusumin wari ang Pag-asa, lusumin ang Palawan. Wala naman silang tangka dyan Ang gusto lang nila, yung tingin kasi natin sa tingin nila, kanila. Kaya kailangan natin sa batas at sa usapan. Ang may alok na nga sa hati-hati tayo dito. Because I think as equally important to the economic aspect is the security aspect. Kasi kung The mag-partner security, tayo, yeah. pero kung ang magiging arrangement parang sa Malampaya, 90% sa British American, 10% sa Pinoy, mukhang delikado para sa security concerns ng China. Kalito, anything to add? Wala, actually, ang dami ko natututunan kay Chito rito. So, ang aking ibinibigyan ng stress is, ang Pilipino dapat, ang Pilipinas dapat, Hindi. may policy that protects its interest, which is peace. Tama ka. Ang problema na ginawa natin, sa side natin, namili ka agad tayo. Kano at Hapon, yan ang kakampi namin. Ang hindi malinaw, China ba sa tingin natin, kaaway na natin, dapat makipagdigma sa China? Walang mangyayari kung ganyan. Ang punto, pwede ding pag-isipan na maging kaibigan natin lahat yan. Ang Amerika, ang China, ang Japan, ang India. Kasi sa ating saligang batas, sinasabi din na dapat independente ang ating foreign policy. Nanaig yung isa takot, isa yung pro-American position natin. Kasi kung titignan mo surveys, we are more pro-American than the Americans. But it has to be stressed, no? Na hawak tayo. Nung panahon ni Gloria Arroyo, there was generally a more positive policy towards China. Of course, sasabihin na may mga corruption and so on. Pero nakikita din ng China kung paano nasabotage yung joint seismic survey, yung North Rail na wala namang kapalit, na tayo ang dihado, tayo ang talo. Hindi. Totoo. The Chinese, I think, and then final point, I have to press this, no? Kaya yung survey sa Pilipino, ang tingin na masama sa China, you have had 5 years of propaganda laban sa China. Tsaka yung media, parating yung propaganda. Pero ang nakikita ko, the Chinese themselves, with their recent moves, have recognized. Kasi sa foreign policy nila, nagkaroon sila ng isang parang conference. Yes. That was... Sabi nila, successful yung foreign policy nila sa Amerika, sa Latin America, Africa, Europe. Ang problema nila, kapitbayan. Yung mga nasa neighborhood, lalo na yung maritime neighborhood. Kaya they're trying what they call now the use of soft power. Bumalik. Dati kasi meron yan, nawala for a while Ibalik ngayon yan, kaya they're offering yung tinatawag na 40 billion Maritime Silk Road. Pagagawa nila yung mga port facilities, no? Malaysia has signed on. Indonesia is talking about it. Ngayon, meron recently pumunta mga Chinese scholars dito, nagtatanong, interesado ba ang Pilipinas? Kasi ang position ng China, pwede sumali ang Pilipinas kung interesado. Ngayon, pwede sumali. Dapat, if you look at the old Maritime Silk Road map, essential ang Pilipinas doon sa mapang yun. At saka Sultan of Sulu, noon pa. Yung Sultan of Sulu. I recently went to China and nandun yung libingan. Yung Sultan. Pumupunta pala yung sa Shandong ka pumunta? Sa Shandong. Yung Sultan of Sulu in the 1400s, 1500s.
tributary state ng China. Precisely. Pero hindi siya colony. May kaibahan eh. Oo. Hindi nagpapadala ng Chinese Governor General doon. Wala, oo. Sovereignty. Parang pupunta yung sultan sa kanila. Magpapakilala, magbibigay ng respeto. Well, you have to make Oo, kowtow magbigay ng konti. respeto, oo. Tapos you have to recognize Chinese cultural Yeah. superiority. Pero bibigyan ka ng trading privilege. And that's why E.P. Patanye, journalist Yes. historian, wrote na the Philippines, of course, wala pang Pilipinas noon. We're just using the Kaya identification. Kaya Sulu eh. Sila ang pinaka-abanting Oo. organisasyon. Ang tawag niya doon, International Emporium ang Pilipinas. o naging International ano, Department totoo. Store. Yung silk pumupunta rito, pupunta sa ibang nagustuhan lugar. ko ng Chinese Emperor yung mga pearls. Mga of pearls Sulu. natin. Oo. At saka yung mga And- seafood and products. And may mga intellectual dito sinasabi sa amin, imperialistic ang China dahil they dominate the economy. I think there's a difference between economic militancy or whatever and imperialism, which is physical, unilateral, and aggressive and even violent. Yun ang imperialism. You cannot equate aggressive business behavior as imperialism per se. Di ba? Yeah, imperialism implies both control Control. of resources, territory, at saka beyond your border. No? Okay. Beyond your border. Anyway, we're ending our program, Walang and- katapusan itong usapan na ito. Oo, Kasi pero we're making tuloy ito. progress. Tulad ng sabi ko nga sa iyo, yung ating diskusyon kay Richard A. Darian, in 2012, anti-China siya. 2014, ano naman siya? Scholar. scholarly, he looks at balanced, the- pero kritiko siya ni B.S. Aquino na because of the way Aquino has fouled up the diplomacy with China. I think malinaw yan. Kay Richard, sinusulat naman niya yan. Di ba? Oh. Sige, go ahead. Except, in a sense, kung sana yung Scarborough na handle na din ng China in a good way, nag-withdraw din sila, maaaring naiwasan yung takbo natin. No? Pero nandito na tayo eh. Kailangan tapusin yung arbitration. Well, yung tapos we have to Scarborough- go to the next stage. It's very complicated. We have 1 minute to the end. But yung Scarborough, kung nakikipag-usap tayo, baka nga yun ang nangyari. Hindi eh. Nag-usap, pero Sarado eh. dialogue of the death. Oo, kaya nga At saka hindi mataas eh. Pero magkakaroon ulit tayo ng pagkakataon ngayon. Okay. Because the Chinese are willing to talk. Yeah, precisely. They're willing to... That is the way we will end our discussion. We hope we work towards naghihintay peace. din ang China ng sino ang susunod na presidente. That's right. Dahil ang foreign policy natin, Kaya ang kailangan presidente ang nagdidetermine. maganda Kaya si nga, Duterte. pagkatapos itong programa, i-briefing niya si Duterte. Parang, Dami ko natutunan talaga, honestly. sige. I gave him a book, copy of the book, yung Asia's Cold Drawn by yeah. Kaplan. And Okay, talagang binasa niya at Gives you nandilate na okay. siya sa nangyayari We sa have got a Pilipinas. thumbs up, which means a thumbs down. We have to end our discussion. As usual, thank you, Kachito, and thank you, Lito. This is a in-depth discussion, and it's never sufficient, but we'll have future episodes. Mabuhay po ang ating mga guest at ang Bayang Pilipinas, and have a good weekend.